Mga ka-recap, kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Pagsapit ng taong 2036, isang lahing alien na tinatawag na VOV ang sumakop sa Earth. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng malawakang kawalan ng trabaho at kawalan ng tirahan sa lipunang pantao, habang ang mga alien naman ay naninirahan sa magagarang lungsod na lumulutang sa ibabaw ng planeta. Gayunpaman, palagi nilang ibinebenta ang ideya na naririto sila upang tulungan ng sangkatauhan na umunlad. Si Adam ay isang nangangarap na maging artist na nakatira kasama ng kanyang ina na isang abogado na si Beth at ang kanyang kapatid na si Natalie. Dati ay kasama rin nila ang kanilang ama, ngulit umalis ito maraming taon na ang nakalipas. Kahit papaano, iniwan sa kanila ng ama ang bahay, na isang malaking pribilehiyo sa lugar na ito dahil karamihan sa mga tao ay walang matitirhan. Sa kasalukuyan, walang trabaho si Beth, kaya't hindi naging madali ang kanilang sitwasyon. Sa kanyang mga pintura, itilatala ni Adam ang lahat ng mahalagang sandali ng kanyang buhay. Samantala, sinisikap ni Natalie na magtanim ng totoong pagkain sa kanilang hardin dahil ang taning natatanggap nila ay artipisyal na pagkain na ipinapadala ng mga alien. Isang umaga, isang lumulutang na lungsod ng alien ang lumitaw sa ibabaw ng kanilang bahay. Naiinis sila rito, ngulit malinaw na bahagi na ito ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kalaunan sa paaralan, dumalo si Adam sa huling klase ng panitikang Ingles, kung saan pinanood sila ng isang presentasyon mula sa mga alien na puno ng propaganda gamit ang isang aparatong direktang kumokonekta sa kanilang mga isipan. Sa presentasyong ito, gumamit ang mga alien ng matatamis na guhit upang magsinungaling tungkol sa kung gaano raw nila natulungan ang Earth. Pagkatapos nito, inanunsyo ng kanilang guro na napilitan siyang magretiro dahil nais ng mga tao na matutunan ang kultura at kasaysayan ng VOV sa pamamagitan ng mga aparato upang hindi na gumastos ang mga paaralan sa mga guro. Sa susunod na klase ng sining, napansin ni Adam ang isang bagong estudyante na nagngangalang Chloe at nagsimula siyang makipag-usap dito hanggang sa magkagusto siya rito. Nalaman niyang walang sariling bahay ang pamilya ni Chloe at pagod na itong palipat-lipat araw-araw. Nang namatapos ang klase, pauuna sina Chloe at Adam nang makarinig sila ng putok. Lumabas na nagpakamatay ang kanilang guro sa panitikan. Lubhang nabigla si Adam sa malupit na realidad ng sitwasyon at inanyayahan si Chloe at ang kanyang pamilya na manatili sa kanilang bahay. Sa hapunan, mabigat ang pakiramdam ng lahat. Nagpasalamat ang ama ni Chloe na si Ganaang Marsh kay Beth sa hapunan at nangakong magbabayad ng upa kapag nakahanap siya ng trabaho. Ngunit ang kapatid ni Chloe na si Hunter ay hindi nagpakita ng pasasalamat at sa halip ay nagreklamo tungkol sa kawalan ng totoong pagkain. Biglang nasabi ni Adam na maaaring manatili ang pamilya ni Chloe sa kanilang basement nang walang takdang panahon, nang hindi muna humihingi ng pahintulot kay Beth na inaakalang isang gabi lamang sila roon. Dinala si Beth sa kusina upang pagsabihan siya ng pribado, ngunit napaniwala siya ni Adam na ito ang tamang gawin. Noong weekend, ipinakita ni Chloe kay Adam kung paano siya naghahanap ng mga drops, mga bagay na itinatapon ng mga alien mula sa kanilang lumulutang na lungsod upang may maibenta. Habang nag-uusap sila tungkol sa kakilakilabot na kalagayan, ikinuwento ni Adam tungkol sa kanyang ama, isang real estate developer na inalok na magtayo ng pabahay para sa mga tao ng mga alien. Tinanggihan ng ama dahil sa hindi makatarungang tuntunin kaya't nagtungo siya sa California upang subukang magkaroon ng desenteng kabuhayan, ngulit mula noon ay hindi na muling nakipag-ugnayan sa pamilya. Habang nagkukwentuhan, iginuhit ni Adam ang larawan ni Chloe at pagkatapos ay nagsaya sila sa paglalaro ng mga nakuha nilang drops. Kalaunan, ipinakita ni Adam kay Chloe ang natapos na larawan. Maghahali-hali na sana sila nang biglang dumating si Ganaang Marsh na siyang nagsigurado na bukas ang mga kurtina, hindi makagawa ng kalokohan ang mga kabataan. Sa paaralan, sumubok si Chloe na ibenta kung anong mga gamit na nakuha niya upang makabayad ng upa kay Beth, ngunit walang pera sa mga bagay na hindi pangangailangan. Gustong-gusto ni Adam si Chloe kaya't handa siyang ipagsiliban ng upa, ngunit may ideya si Chloe para kumita.
Dahil ang mga alien ay nagpaparami lamang bilang tungkulin at walang emosyon, itinuturing nilang kakaiba ang romantikong pag-ibig ng tao. May sistema kung saan maaaring i-broadcast ang mga magkasintahan ang kanilang buhay gamit ang mga head devices at bayaran ito. Tinanong si Chloe si Adam kung gusto niyang makipag-partner, ngunit tutok siya dahil hindi siya komportable sa ideya na may nakikialam sa kanilang pribadong buhay. Mas gusto niyang umusbong ito ng natural. Gayunpaman, nang ipaliwanag ni Chloe na magiging natural pa rin ang kanilang kilos, napayagan siya ni Adam. Mula noon, nagsimula silang bumuo ng romantikong relasyon habang ibinobroadcast ito sa mga alien. Itinatala ng mga aparato ang lahat, kabilang ang kanilang vital signs dahil gustong makita ng mga alien kung paano nagpapawis ang mga palad at bumibilis ang tibok ng puso dahil sa pag-ibig. Naging mauyan ang kanilang unang date, gayong nabahala siya ni Adam nang ipalipat siya ni Chloe upang walang mukhang malungkot sa background. Marami silang matatamis na sandali, ngulit nagiging awkward dahil palaging ipinapaalam ng aparato kung ilan ang nanonood at kung magkano ang kinikita nila. Sa ikalawang date, nagkaroon na sila ng totoong pagkain sa hapag at ipinagmamalaki sila ng kanilang mga magulang, gayong nananatiling mapagduduhan si Hunter. Nang pinilit ni Chloe ang pag-uusapan tungkol sa pag-ibig at pamilya, sinabihan siya ni Beth na huwag paghaluin ang negosyo at hapunan. Pagkatapos ng hapunan, sumubok si Adam na magkaroon ng matamis na sandali nang walang aparato, ngunit matigas siya sa paggamit nito. Sa kinabukasan, sumubok sina Chloe at Adam na matuto ang wika ng mga alien, isang wika na binubuo ng mga tunog na hindi kayang bigkasin ng tao, na ikinainis siya ni Hunter dahil nararamdaman niyang ipinagkakanulo ng kanyang ama ang kanyang sarili. Dumating si Beth at napansin niyang ginagamit ni Hunter at Ganaang Marsh ang kanyang computer nang walang pahintulot, kaya't pinagsabihan siya nito tungkol sa respeto at hangganan. Umalis si Hunter ng galit, at gayong inamin ni Ganaang Marsh na ang kanyang magulang ay hindi siya pinahiya sa harap ng kanyang anak, na uwi ito sa mainit na pagtatalo na sinalihan ng mga kabataan nang umuwi sila. Bigla na lang naubusan ng pasensya si Beth at nagpasya na magtakda ng mga patakaran sa bahay. Mula noon, hiwalay na kumakain ang dalawang pamilya. Patuloy si Hunter sa pagrereklamo na sinasabing mayaman ang pamilya ni Adam at dapat mas tumutulong, kaya't sinagot siya ni Chloe na hindi siya marunong magpasalamat. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang naging inconvenient si Adam dahil bawat matamis na sandali ay napuputol ng boses ng aparato na nagbabahagi ng kanilang statistics. Sa isang party sa paaralan, sinigawan ni Chloe ang isa pang reality couple dahil napasama ito sa kanilang kamera at tumanggi siyang pag-usapan ng mga problema sa bahay dahil masyado raw itong malungkot para sa broadcast. Wala nang naging natural, salungat sa kanyang pangako. Sa wakas, pinanggal ni Adam ang aparato, ngunit sinabi ni Chloe na hindi ito ang tamang panahon at tinapos nila ang kanilang sayaw. Kinabukasan, nakatanggap sina Chloe at Adam ng sulat mula sa mga alien. Pinakiusap nila ang kaklase na isali nito at nabigla silang malaman na idinedemanda sila ng kumpanya ng broadcast. Upang talakayin nito, dinala sila sa isa sa mga lumulutang na lungsod ng alien sakay ng skybus. May naghihintay na golf cart at nagulat sila nang makitang isang tao ang nagmamaneho. Isa pa lang itong dating professional, katulad ng ama ni Adam na piniling magtrabaho sa mga alien. Dati, doktor, ngayon ay tsuper na lamang. Gusto raw ng mga alien na may pinag-aral na tao na naglilingkod sa kanila parang mga kakaibang bagay. Nalungkot si Adam, ngunit sinabi ng tsuper na mas malaki ang kinikita niya ngayon at may anak siyang kinakailangang pakainin. Sa huli, iniwan sila sa harapan ng isang butas sa lupa na pasukan ng opisina ng mga alien. Ang nilalang ay nagsasalita sa pamamagitan ng pagkuskus ng kanyang mga galamapis at isang computer ang nagsasalin. Inakusa ito ang mga kabataan ng panlilinlang sa mga manunood. Sinasabing ayon sa kanilang pag-aaral ay hindi na sila nagmamahalan. Hindi rin nito pinanimalaan ang kanilang panunumpa. Maaaring idemanda sila ng malaking halaga na aabutin ng 6 na henerasyon upang bayaran. Dahil desperado si Chloe na hindi na muling tumira sa kalyehe, nag-offer siya ng alternatibong solusyon, makipag-broadcast sa ibang kapares. Dinurugis ito ng puso ni Adam, ngulit agad itong tinanggap ng alien. Pauwi, hiningi ni Adam ang paliwanag at sinabi ni Chloe na mas mahalaga ang tirahan kaysa mapakipag-date at mas mabuti raw na wag hayaang sirain ng binegosyo ang kanilang kaibigan.
Pagdating sa bahay, sinuri ni Beth ang kontrata at inamin na wala silang magagawa dahil malinaw ang mga patakaran at masyadong makapangyarihan ang mga abogado ng alien. Sa hapunan, naging pesimistiko si Natalie tungkol sa kanilang kinabukasan na labis na ikinabahala ni Beth kaya't siya man ay pumunta sa opisina ng mga alien. Habang naghihintay, nakilala niya ang anak ng boss na pumayag na makipagkamay gamit ang kanyang galamapis. Sa pulungan, ipinaliwanag ni Beth na may iba't ibang anyo ang pag-ibig, at ang pinakamakapangyarihan dito ay ang pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak. Itinuro niyang may anak din ng alien boss kaya't dapat nitong maunawaan ng pakiramdam kahit kaunti, bago siya naghalad ng bagong alok. Nang umuwi si Beth, nagulat sina Natalie at Adam nang malaman nilang isinama ng kanilang ina ang anak ng alien boss at babayaran sila kapalit ng pagiging pamilya nito. Nagkaroon ng payapang kasal sina Beth at ang alien. Bagaman nag-aalala si Adam para sa kanyang ina at naiirita sa katotohanang may ibang lalaki na si Chloe at patuloy pa rin itong naka-broadcast. Sa hapunan, kinakailangan pang hiwain ni Beth ang pagkain para sa kanyang asawa at nagtaka ang pamilya kung ano ang itatawag dito. Dahil ang mga alien na ito ay walang konsepto ng mga pangalan, hiniling ng alien na tawagin na lamang siyang ama na hindi ikinatuwa ng mga kabataan. Mula nang maghiwalay sila, iniiwasan ni Adam si Chloe kaya sinubukan niyang kausapin siya sa paaralan ngunit ayaw siyang pakinggan ni Adam. Pagdating niya sa bahay, tinawag siya ng alien na anak at humiling ng yakap ngunit tumanggi si Adam at naging bastos dito. Pinagalitan siya ni Beth at nauwi ito sa pagtatalo. Kaya nagpasya si Adam na bumaba sa basement upang manood ng TV kasama sina Marsh at Hunter. Sa balita, nakita nila ang dalawang tao na nagtatalo tungkol sa epekto ng VUV sa ekonomiya at halatang binabayaran ang isa sa mga host upang pagandahin ang imahe nito. Nagreklamo si Hunter tungkol sa sitwasyon, ngunit pinuri ni Marsh ang kompetitibong kalikasan ng ekonomiya at itinuro ni Adam na ang matinding kompetisyon ay maaring humantong sa pananakop at pang-aabuso ng kapangyarihan. Pinagtawanan nito ni Hunter at gumawa ng mga mapanlait at mapanghusgang komento laban kay Adam na itinuturing niyang mayaman. Muling nauwi ito sa pagtatalo. Umalis si Hunter na galit at bagaman humingi muna ng paumanhin si Marsh, sinabi rin niyang maayos naman ang kalagayan ng pamilya ni Adam kaya hindi raw lubos na mali si Hunter. Kinalaunan, sa kalagitnaan ng gabi, may narinig na ingay si Adam at bumaba upang matuklasan na palihim na pumasok sa bahay ang kanyang ama na si G. Campbell. Medyo awkward sa una, ngunit mabilis na natuwa si Adam na makita muli ang kanyang ama at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Campbell na naghihintay siya hanggang sa may maipakita siyang tagumpay sa kanyang pamilya, kaya hindi siya tumawad. Tinanong din niya kung naka-move on na si Beth, ngunit nang maisip ni Adam na ipaliwanag ang nangyayari, ay naatake siya ng kapagbalisa at tumakbo siya upang magtago sa banyo. Sinamantala ni Campbell ang pagkakataon upang tignan si Beth at natuklasan niyang natutulog ang alien sa ibabaw nito. Hindi niya kinaya ang tanawin kaya umalis siya ng bahay at nang lumabas si Adam sa banyo, wala na muli ang kanyang ama. Ilang panahon ang lumipas, pumasok ang mga kabataan sa paaralan ngulit nalaman nilang isinara na ang eskwela dahil nagpasyahan ng mga alien na direktang magbigay ng edukasyon sa pamamagitan ng mga devices habang nasa bahay ang mga estudyante. Gayunpaman, nagpaiwan si Adam upang pagmasdan ang gusali, isang simbolo ng panibagong pagkawala para sa lipunan. Nang mapansin niyang natatakpan na lahat ng bintana at pinto, nagpasyahan niyang gumitin ang malaking pader silang isang napakalaking canvas. Samantala, ginugol ni Beth ang karamihan ng kanyang oras sa panunood ng TV kasama ang alien na mahilig sa mga lumang palabas at pelikula at hindi siya hinahayaan na magpalit ng channel o lumayo. Biglang dumating ang koreo at natuklasan ni Beth na umorder ang alien ng apron at blonde na peluka para sa kanya. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag sa isang pinasahan niyang resume bago nagsimula ang lahat at masayang nalaman na may interview siya agad. Nang ipahayag niyang aalis siya,
Sinubukan siyang pigilan ng alien at ipinaliwanag nitong gusto nitong maging tradisyonal na asawa si Beth, tagapag-alaga ng bahay habang ang asawa ang nagbibigay. Sa wakas ay napuno si Beth at hapas matinding sigawan na kasama ang pagturo na ang tunay na nagbibigay ay ang ama ng alien. Umalis siya papunta sa interview matapos patayin ang TV. Narinig ito ni Marsh at dahil hindi marunong gumamit ng remote ang alien, tumulong siya. Sa gabi, umuwi ang kanyang bahay na handang magdiwang dahil nakuha ni Beth ang trabaho. Ngunit nabigla sila nang makitang si Marsh naman ang nakasuot ng peluka at apron at ipinaliwanag nitong siya na ang pumalit sa kasunduan ng alien at ang kanyang pamilya na ang gagampanan ang papel. Sa mga susunod na araw, ipinagpatuloy ni Adam ang paggawa ng kanyang mural, hindi iniindihan ang panahon at kung minsan ay tinutulungan siya ni Nathalie. Paminsan-minsan ay pinapanood siya ni Chloe nang hindi nagpapakilala. Mulit labis din siyang nababahala sa sitwasyon ng kanyang ama at ng alien. Nang matapos na ni Adam ang mural, ipinakita nito ang matinding paghihirap ng mga tao sa ilalim ng mga alien na pinuno. Biglang natisod si Adam at matuklasan na lumabas ang alien upang tuklasin ang mundo at natuklasan niyang hindi ito katulad ng ipinapakita sa TV. Napansin ng alien ang mural at tinanong ang kanyang layunin. Ngunit hindi alam ni Adam ang isasagot. Kinabukasan, tinawag si Adam sa paaralan kung saan maraming tao ang nagtipon. Lumalabas na dinala ng alien ang kanyang ama at isang eksperto sa sining ng tao upang tignan ang mural. Doon, sa wakas ay naipaliwanag ni Adam na ipinintar niya ito upang ipakita ang kalagayan ng mundo at inialaya niya ito sa diwa ng katatagan ng sangkatauhan. Hanga ang mga alien at inalok siya ng malaking pagkakataon na maging artista sa isa sa mga lumulutang na lungsod na may malaking sweldo na ikinabigla ni Adam habang pumapalakpak ang lahat. Matapos suriin ni Beth ang bagong kontrata, nagpasya si Adam na tanggapin ang alok. Hindi natuwa si Nathalie sa kanyang pag-alis at nang ipinaliwanag ni Adam na ilang buwan lamang ito, sinabi ni Nathalie na yun din ang sinabi ng kanilang ama dati. Nang dumating ang oras ng pag-alis, nagpaalam si Adam sa kanyang pamilya, ngulit bago pa siya makapagpaalam sa kanyang pamilya, ay lumipad na isang maliit na sasakyang pangkalawakan sa harap ng bahay upang dalhin siya sa isang napakalaking spacecraft sa kalawakan. Ilang sandaling lumipas, dumaan si Adam sa isang napakadilim na lagunan hanggang sa makarating siya sa isang malaking auditorium puno ng mga aliens. Sa kanyang kadismaya, inalis ang mural mula sa eskwela at binago ito upang maging masaya ang mga tao na kasama ang mga aliens. Tinawag siya sa entablado, mulit ang inais lang nilang ikalat ang propaganda tungkol sa gaano kabuti ang mga alien na pinuno. Sa wakas ay naunawaan niya ang kanyang ama at tumangging isuko ang kanyang mga prinsipyo, kaya kinansela ni Adam ang kontrata at bumalik sa Earth. Hindi siya sininala ni Adam sa kanyang pag-alis, ngulit hindi pa rin siya makatulog. Nagpasya siyang pumunta sa eskwela at hapas mapansin ang pinsalang dinulot ng mga alien ay nagsimula siyang gumawa ng bagong mural ayon sa kanyang paniniwala. Natagpuan siya ni Chloe at matapos silang magkapatawad, iniyayahan nitong tumulong sa pagpipinta, isang palatandaan na maaari nilang dahan-dahang ayusin ang kanilang relasyon. Ang pangalan ng pinting na ito ay Landscape with Invisible Hand. Siguraduhing mag-subscribe at i-turn on ang notifications para makapanood pa ng mas maraming videos katulad nito. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!